Magandang araw sa inyo mga kasweet at welcome back sa akin channel. Ang video na aking ipapakita ay mula sa isang kakamping na aminado na si Vice President Sara ay never mai-impeach sa Senado. Panoorin natin to. Impeachment math. Uy, may ganun, ang big words. Oo, kasi sa ilalim ng 1987 Constitution, kailangan ng 2/3 vote ng lahat ng membro ng Senado para makonvict ang isang impeached official. Ang mahalagang salita doon ay lahat. Lahat? Yes, dahil ang Senado ay may 24 na membro, ibig Yes. sabihin kailangan ng 16 na boto para sa duty. Dito nagiging kakaiba ang impeachment. Kapag may senador na umabsent, hindi bumoto, missing in action, nag-abstain, Okay. hindi bumababa ang kailangan na Hindi bilang. nagtatago, wala rin. Oo. 24 hindi pa rin- ang denominator. Ibig sabihin, sa practical na politika, ang hindi pagboto ay hindi neutral. Yes. Parang against siya. Yes, that's a no vote. No. Nakakatulong ito sa acquittal dahil anumang kulang sa 16 ay automatic na panalo ang depensa. Okay. Ngayon, nagiging mas komplikado ang usapan dahil may hiwalay na isyong lumulutang ngayon. Alam niyo naman, may ulat na posibleng kasong kriminal laban sa 3 senador na siya ring magiging judge jurors. Or more. Sa impeachment court or more. Yun, oo. Siyempre, sabi ng iba, na-excite sila. Ayan, tanggal yung 3 senador sa bilangan dahil Oo. may kaso sila. Oo. Pwede silang makulong. Yeah. Wait a minute. Kapeng mainit. Kahit makasuhan sila at makulong sila, kahit di sila makaboto, kasama pa rin sila sa denominator. Okay. Eh, yung dalawa na pwedeng kunin ng ICC. Yun. Oo. Yun Sama yan, pa rin. Sama pa rin. Sama pa rin. Si Bato at Hindi si Go. magbabago ang math kung mangyari man ito. 16 pa rin ang kailangan para sa conviction. Okay. Ano yung tanging magpapababa ng ang tanging makapagbababa ng threshold ay expulsion. Oh. Expulsion. Ayun, kapag natanggal ang 3 Yes. senador, magiging 21 ang membro ng Okay. Senado. At ang 2/3 ay magiging 14 na lang. Konti na lang. Expulsion. Oh, Biglang bababa ang kailangan na boto. Pero kailangan ng dyan, final conviction. Yes. Ito na nga, dito papasok ang political paradox. Para mapatalsik ang isang senador, kailangan din ng 2/3 vote. Oo. So, 16 din. Ganun din. Wala din. Kaya pala madaming bato. Ibig sabihin, bago mo mapadali ang conviction, kailangan mo munang patunayan na kaya mo itong gawin. Di ba? Oo. So, kailangan mong manalo sa unang laban bago pa magsimula ang tunay na laban. So yun ang mga kasweet, kaya pala sila ay tila isa-isa nang tinatanggal ang mga Duterte allies sa Senado. Tulad na lamang nila Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at recently lamang sa Senator Dante Marcoleta na ginagawan pa ng issue. Kaya ganoon na lamang ang kanilang pagpupursige. At ito nga pinalalabas pa ni Representative Leila de Lima na natatakot na daw itong si Vice President Sara at ang kanyang kampo doon sa kampo ni Madriaga. Kasi nga nagsampa daw ng kaso si VP Sara kay Madriaga na noon pa man ay hindi naman daw nila pinapansin ang ni VP Sara itong si Madriaga. So bakit daw nagsampa ng kaso? Well, ito nga ang logic. Ayon sa abogado ni VP Sara, kaya nga nagsampa ng kaso si VP Sara dito kay Madriaga, sabihin hindi takot si VP Sara at ang kanyang kampo dahil nag-file nga ng case. Sa criminal case kasi mas mataas nga daw ang of evidence. Sa kampo ni VP Sara, ganoon sila kakumpiyansa na ipakita na itong si Madriaga ay nagsisinungaling talaga. Well, si VP Sara pa ba? Matatakot? Diyos ko po. Panoorin natin to. Okay, attorney, eto sabi ho ni Senadora Representative Laila de Lima, mukhang natatakot na po yung inyong kampo. Kaya po nag-file kayo ng kaso sa usapin ni Ramil Madriaga, inoon naman daw po, hindi niyo pinapansin. Hindi kami takot. In fact, ang pag-file nga ng kaso, ibig sabihin, hindi ka takot kasi kung technical ng pag-uusapan, sa criminal case kasi, mas mataas yung standard of Yes. evidence na kailangan mong ma-meet para umusad yung kaso at para mapanagot yung kinakasuhan mo. Yes. So, sa amin, ang pinapakita namin, ganun kami kakumpiyansa na nagsisinungaling itong si Ramil Madriaga. Tapos, kung bakit, ang tanong mo ba kung Ngayon, bakit daw po ngayon lang? Bakit ngayon lang?
ang si VP Sara naman, ang polisiya talaga niyan is just to deny any malicious allegations, and if it comes to case, then to address it in the proper forum. Aantayin niya na lang. Kasi wala namang saysay ang testimonya na yan. Pero ngayon na ginamit na sa impeachment complaint, ibang usapan na yan. Kasi ang impeachment, alam naman nating lahat, mahalagang proseso yan. Yes. Ang posibleng outcome niyan is i-deprive mo yung mga bumoto sa isang high government official ng kanilang representante. So hindi pwedeng ang basehan ng impeachment isang testimonyang gawa-gawa lamang. Yes. So yun ang mga kaswite, pinalalabas pa ni Leila de Lima na takot na daw si VP Sara kasi kinounter daw ni VP Sara yung mga testimonya at affidavit ni Madriaga. Nagsampa nga siya ng kaso kasi nga gusto niya patunayan na sinungaling itong si Madriaga. Anong pinagsasabi ni Leila de Lima na natatakot na daw si VP Sara? Ito nga lang na dagdag pa mga kasweet, ang kapal na mukha ni Representative Terry Ridon at gusto pa niyang pagpaliwanagin si VP Sara sa kanyang yaman. Ay posible nga daw siyang magpadala ng subpoena kay VP Sara para daw malaman ng mga income tax return at business records ni VP Sara. Yung nga kay Ridon ay meron daw 50 million worth na gap o wealth gap si Vice President Sara kumpara sa kanyang kinita habang siya nga daw yung opisyal ng gobyerno at doon sa kanyang idineklara sa kanyang salin. Ito ang sabi kasi ni Ridon, "We will not just subpoena the salins and bank transactions of Vice President Sara Duterte and her husband." O yan, dinamay na pati ang asawa ni VP Sara, Attorney Mans Carpio. "We will also undertake subpoenas for the couple's income tax returns, bank records, and SEC registration of all the businesses listed in the Vice President's 2023 and 2024 salins." So ayan, pinagpipilitan talaga ni Ridon na kailangan daw malaman kung paano daw lumobo ang yaman ng mag-asawang Duterte habang si VP Sara ay opisyal pang gobyerno. Habang si VP Sara ay nagtatrabaho pa sa gobyerno. Grabe din maghigante itong si Ridon. Hindi lang siya napili i-appoint ng Duterte administration. Ito ngayon, binabalikan niya ang mga Duterte, si VP Sara. Samantalang yung mga kasamahan nga niyang kongresista, hindi niya masilip yung tunay na paglobo ng kanilang yaman. Mula sa milyon, naging billions na per year. So papaano yun, Ridon? Selective lang, si VP Sara lang ang iyong sisilipin? Baka nakakalimutan ni Terry Ridon na ang asawa ni VP Sara ay isang practicing lawyer. So ibig sabihin nito, maraming kliyente. Si Mans Carpio na asawa ni VP Sara bilang practicing lawyer. At syempre, i-include na rin natin yung kinikita ni VP Sara, yung kanyang income. So pag pinagsama, pinag-combine yung kinikita ng mag-asawang VP Sara at ni Mans, talagang magtutugma doon sa salin. Talagang baka posible talagang lumobo sa ganoong milyon. Grabe ang concern lang naman dito ay si VP Sara para sa impeachment. So bakit pati ang asawa ni VP Sara na si Mans Carpio ay nadadamay na din? Well, magtagumpay man sila sa impeachment dito sa Kongreso, sa Kamara. Mapatalsik man nila ng mga buwayang kongresista na ito, si VP Sara, ay tiyak hindi mangyayaring may impeach si VP Sara sa Senado. Halata naman at kitang-kita naman na kukulangin ang 16 na boto ng mga senador para mapatalsik si VP Sara. Ano ang inyong komento mga kasweet? Abay mag-comment na kayo dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.